Admit it. Kung hindi dahil sa akin, wala naman talagang lalaking magmamahal sa iyo ng totoo. Desperada ka, Renren. Natatawang panunuya pa nito kay Renren. Naramdaman naman ni Renren ang pangingilid ng kanyang luha. Hindi makapaniwala ng lalaking minsang minahalay. Magagawa siyang ipahiya sa harap ng lahat ng mga tao. Nagsimulang magbulungan ng lahat ng bisita. Dahil sa eksenang iyon, naramdaman ni Renren na nakatingin ang lahat ng mga mata sa kanya. You know what, babe? Hindi talaga titigil ang desperadang babae niyan until she gets the taste of her own medicine. Pagsingit pa ni Lily at saka lumapit kay Renren. This is what you deserve. Wika ni Lily sabay akmang tulak kay Renren. Don't you dare lay hands on my wife. Seryosong wika ng lalaki nang siya'y makatayo sa tapat ni Renren. Nagulat ang lahat sa anunsyo at pagsingit na iyon ng lalaki. Habang si Renren naman ay hindi maipaliwanag ang nararamdaman. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Pilipinas. Eto na ako. Nakangiting wika ni Renren sa sarili bago ito humakbang papasok sa loob ng eroplano. Excited nang umuwi si Renren. Halos 2 taon din kasi ang nakalipas mula nang huli siyang makauwi ng Pilipinas. Hindi naman kasi basta-basta ang kanyang mabakasyon dahil kinakailangan niyang magtrabaho ng maigi. Kayod kalabaw siya sa pagiging domestic helper sa Hong Kong. Bukod pa roon ay sumasailan rin siya bilang serbedora sa isang resto bar sa tuwing gabi para madagdagan ang kanyang kita. Si Renren kasi ang breadwinner ng kanyang pamilya sa probinsya. Matagal nang wala ang kanyang ama, kaya siya nang bumubuhay sa ina at sa 2 nakababatang kapatid. Bukod pa roon, tinutulungan din niyang makapag-aral ang boyfriend na si Arthur para makuha nito ang inaasam nitong master's degree. Kapalit noon ay ang pagbabantay ni Arthur sa pamilya ni Renren habang siya'y walang pagod na kumakayod para sa mga ito. High school sweetheart si Arthur at Renren. Planado na ang future nilang dalawa. Pakatapos lang pag-aaral si Arthur ay plano na nilang magpakasal ni Renren pagkatapos at kung sakali ay sa Hong Kong naman ninirahan kasamang pamilya nito. Kaya nga labis-labis ang pagtatrabaho ni Renren para makapag-ipon ng marami. Hindi nila suportadong pag-aaral ko. Ayaw nilang kumuha ko ng masters dahil aksaya lang daw sa panahon. Pero importante rin ang pagkuha ko noon. Mas may chance ako na makapagtrabaho sa ibang lugar, malayo sa kanila. Iyon ang paliwanag ni Arthur nang minsang tanungin siya ni Renren ukol sa plano nito. Hindi na susuporta ng muling pag-aaral ni Arthur ng kanyang mga magulang dahil marami na ring bayarin ng mga ito at halos malubog pa sa utang dahil sa mahal ng matrikula ni Arthur noon sa kolehiyo. Ayaw ko namang isabay ang pagtatrabaho ko sa pagkuha ko ng masters. Makakaabala lang iyon. Hindi ako makapag-focus. Hindi ko na lang ang gagawin. Walang hiyang buhay to. Kamot unong reklamo pa ni Arthur habang animoy nasusuya sa kanyang sitwasyon ngayon. Hinawakan ni Renren ang boyfriend sa balikat nito. Hayaan mo. Ako na lang magbabayad ng tuition mo. Tapos kapag nakagraduate ka na, edi pwede na tayo magpakasal? Talaga? Ikaw nang magbabayad ng tuition ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Arthur kay Renren. Tumango-tango naman ang kasintahan, kaya agad na napayakap si Arthur dito. Tapos ka talaga. Natutuwang wika ni Arthur. Napangiti naman ng malawak si Renren nang kayang papagtanto kung gaano kasayang nobyo sa kanyang pagpresenta na siyang magpapaaral dito. Kaya naman ganun na lamang kapursigido si Renren na magtrabaho dahil naniniwala naman siya na mayroon ding ginhawang kapalit nito. Good morning, ladies and gentlemen. In behalf of XYZ Airlines, it is my pleasure to welcome you aboard flight 8022 with service to Manila, Philippines. Panimulang anunsyo ng flight attendant. Inayos na rin ni Renren ang kanyang seatbelt. Maya-maya pa ay may isang lalaki nakaitim na suit and tie at nakasuot pa ng sunglasses. Namangha naman si Renren dahil mistulang may kadapi pa pala itong artista. Naku,
Sino kaya ito? Baka napanood ko na siya at action star siya sa TV. O baka naman siya iyong mayayaman na Inglesero? Nako, bagay na bagay kay Arthur ko ang mga ganitong suotan. Sa isip-isip ni Renren habang pinagmamasdan ang lalaki. I told you, Mom, please, stop bugging me about marriage. I'm already having a bad day now because my stupid secretary booked me on an economy flight. Apparently, the business class was full, so I couldn't even upgrade my seat. And no, I have no plans on meeting your friend's daughter. I have no intentions to marry right away. Seryosong wika ng lalaki habang abala sa pakipag-usap sa telepono. Ay, Englishero nga. Ani pa ni Renren sa kanyang sarili. Excuse me, sir. Kindly put your phone on airplane mode. Paalala ng dumaan ng flight attendant. Ibinaba naman agad ng lalaki yung telepono habang pailing-iling pa dahil sa naging usapan nila ng kanyang ina. Nabaling naman ang kanyang atensyon sa katabing si Renren pagkatapos. Bahagyang ibinaba ng lalaki ang suot na sunglass nito sabay tanong kay Renren. What? Agad namang umiwas ng tingin si Renren at saka sumilip sa bintana. Ay, mukhang suplado. Ani Renren at saka sinubukang ito ng atensyon sa pagsilip sa bintana at sa dahan-dahang paglipad ng eroplano. Hindi na talaga maitago pa ni Renren ang kanyang excitement. Sa wakas, makalipos ang araw-araw ng pagka-homesick sa Hong Kong at lagi ang pagkasabik na makasamang muli ang pamilya at lalo ng pinakamamahal nitong nobyo ay makakauwi na rin siya at makakasamang muli ang mga pinakamamahal sa buhay. Samantala, si David naman ay napasandal na lamang sa upuan. Galing siya sa isang executive business meeting sa Hong Kong bilang CEO ng Cairo Incorporated, ang pinakamalaking shipping line company sa bansa. Obligasyon ni David na patuloy na palawakin ang kanilang negosyo. Nag-iisang anak lang si David, kaya lahat ng ari-ari at ng kanyang mga magulang ay sa kanya ipinamana ng amang retirado na. Kaya rin ganoon na lamang kung pilitin siya ng kanyang mga magulang na magpakasal na upang masiguro naman na hindi magiging malungkot ang isa-isa nilang anak sa kabila ng pagiging abala nito sa pag-aasikaso ng negosyo. Wala namang pakialam ang mga magulang ni David sa kung sinong gusto niyang pakasalan. Ang mahalaga lamang sa kanila ay masigurong mayroong asawa si David na talagang mag-aalaga at magmamahal sa kanya. Dalikas ng badaldal at makwento, gusto lang hindi mapakali at matahimik si Renren sa kanyang upuan. Napansin niyang nagtanggal ng sunglass ang katabing lalaki at lalo lamang siyang namangha nang madiskubre kung gaano ito kagwapo. May pagkatisoy pa at animoy may lahing foreigner. What? Tanong muli ni David. I can see you staring, you know? Dugtong pa nito. Bahagya namang namula sa Renren dahil doon. Ano ka ba naman, Renren? Akalaan pa nitong katabi mo, type mo siya. Saway niya sa kanyang sarili. Pasensya na ho, sir. I joke. Do you speak Tagalog? Nahiya namang tanong na Renren. Kaloka, bakit ko naman inasyumagan na kabayan ko kayo? Mukha ka namang foreigner. Bahagyang napangisi si David dahil doon. My dad's half British and my mom's half Spanish, but I grew up in the Philippines. So yes, I understand Tagalog. Napahinga naman ng maluwag si Renren dahil doon. Mabuti naman kung ganun. Akala ko mapapasabak na naman ako sa English. Nako, pagod na ako sa kaka-English sa Hong Kong. Kabayan ka naman pala. Hindi umimik si David, pero halata naman dito na interesado rin itong makinig sa kung ano man ang masusunod na sasabihin ng dalagang katabi. Galing din po kayo sa Hong Kong, ano? Ay, mukha naman po kayong mayaman. Siguro, nag-tour kayo, ano? Marami naman talaga magagandang tourist spots doon. Mahal nga lang iyong iba. Kaya sa Disneyland. I came to Hong Kong for work. How about you? Do you work there? Baling na tanong naman ni David. Tumango-tango si Renren. Oo, DH ako ron sa isang Chinese na pamilya roon. Pinayagan naman nila akong magbakasyon muna. Total, bakasyon din ng mga batang inaalagaan ko sa school. Tapos kapag gabi naman,
Nagtatrabaho ako bilang server sa resto bar para extra kita. Marami kasi akong binubuhay sa atin. Tipid na tumango lamang si David bilang tugon. Hindi niya kailangang pagdaanan ang mga ganung bagay dahil isa naman siyang mayamang CEO. Pero may mga katulad rin pala talaga ni Renren. Hindi niya kalimitang nakakasalamuha ang mga katulad ng dalaga dahil kung tutuusin, ngayon na lang din naman siya nakaupo sa economy. Siguro sir, mayaman ka po ano? Dako, napakaswerte mo naman. Hindi naman sanang chichismis ako sir ha? Pero kasi mukhang pinag-asawa ka na ng nanay mo. Imposible namang wala kang girlfriend. Napakagwapo mo naman. Nanliit ang mga mata ni David sa narinig. Masyadong pili ang katabi niyang dalaga. Do you really think I'm handsome? If so, do you want to be my wife? Natigilan naman bigla sa Renren sa kanyang narinig. Hindi sukat akalain na iyon ang lalabas mula sa bibig ng estrangherong lalaki na kanyang katabi. Hala ka, joker ka rin ano sir? Nagkibit balikat si David. Maybe. Gwapo ka sir, pero wala nang mas gagwapo pa sa boyfriend ko si Arthur. Tugon ni Renren sabay pakita ng larawan ni Arthur na siyang wallpaper pa ng kanyang telepono. Naging dahilan nito upang mabigla si David. Oh, sambit nito. Sorry for my earlier remark. I was just kidding. Depensa pa niya. Alam ko naman yun, sir. Natatawang sagot ni Renren. Sabay marahang palo sa balikat ni David. Lalo lamang tuloy nagtaka si David sa inasal ng dalaga. Pero wag kang mag-alala, sir. Hindi naman mahirap hanapin ang pag-ibig. Darating naman yan kapag handa ka na. Parang ako lang, sa Arthur ko. Bigla na lang dumating. Hi, buti na lang at magkikita na ulit kami. You two were in a long-distance relationship, ha? Tanong naman ni David. Oo. Patango-tangong tugon ni Renren. Ang hirap nga ng long distance eh. Kapag gusto mo ng kayakap kapag gabi, wala. Una na lang ang kayakap ko. Pero at least, ngayon, pwede ko na siyang yakapin kapag gabi. Pili at kinikilig na sabi ni Renren. Napailing na lamang si David dahil sa kapilya ni Renren. Tahimik lamang ito habang patuloy si Renren sa pagkukwento ukol sa kanyang buhay sa Hong Kong at Pilipinas. Hindi na nga nila namalayan ng dalawa at kalating oras nang lumipas. Ladies and gentlemen, XYZ Airlines welcome you to Manila, Philippines. The local time is 12:45 p.m. For your safety and the safety of those around you, please remain seated with your seatbelt fastened and keep the aisle clear until we park at the gate. Thank you for flying with XYZ Airlines. Nagunat na rin si Renren at saka inayos ang malit na bag na naglalaman ng mahalagang gamit. Nang tuluyang makalapag ang eroplano ay lumabas ng lahat ng pasahero, kabilang na sina David at Renren, at sabay na nagtungo sa baggage claiming area upang kunin ang kanilang mga bagahe. Hay, sa wakas, nandito na rin sa Pilipinas. Pahayag na Renren na bakas ang labis na kasiyahan sa mukha dahil sa malawak ng ngiting nasa labi nito. Hindi pa rin siya makapaniwala na makakasama niya ng muli ang mga mahal sa buhay. That's good. Bati naman ni David. Nang makuha na nila ang kanilang mga bagahe ay nagtungo na sila sa arrival kung saan natanaw na ni Renren ang kanyang pamilya. Agad na tinuro ni Renren ang mga ito. Ah sir, ayun iyong pamilya ko. Masayang wika pa niya. Sige sir, mauna na ako. Ingat kayo. Nagmamadaling dugtong pa ni Renren at pagkatapos ay nagkukumahog ng tumakbo patungo sa kanyang pamilya. Renren, anak! Bati ng kanyang nanay sa kanya. Samantala, si David naman ay saglit lang na pinagmasdan si Renren at saka na dumiretso sa labas kung saan nag-aabang ang kanyang limousine. Mabuti naman at safe ang flight mo. Ipinagdasal ko na sana'y hindi ka madelay at sabik na kaming makapiling ka. Wika ni Aling Myrna na siyang nanay ni Renren. Ate, namiss ka namin ng sobra. Dugtong naman ng dalawa niyang nakakabatang kapatid na si Anton, isang nasa high school, Ate Julie,
isang nasa elementary naman. Namiss ko rin kayo ng sobra. Siyang tugon naman ni Renren at muling niyakap ang pamilya. Nang makalayo ang mga ito ng bahagyay, nagpalingalingan naman si Renren. Si Arthur, nasaan? Ay, sabi sa amin may exam daw siya. Mamaya na lang daw siya babawi pagdating sa bahay. Tugon ni Aling Myrna. Bahagya na lamang na napatang mo si Renren. Sabik na rin siyang makapiling si Arthur. Buong akala kasi niya'y susundin siya nito sa airport gaya ng napag-usapan nila nung huli silang mag-video call. Pero kung sa bagay, wala naman siyang magagawa kung may exam nga ito. Hindi naman siya nagsabi sa akin na may exam pala siya. Hindi ko man lang siya nabati ng good luck. Pagpapatuloy pa ni Renren. Baka busy talaga. Hindi na nga namin makausap iyon kung minsan. Gabing-gabi na rin kung umuwi. Baka busy sa ibang babae ate. Kansyaw na Anton dahilan upang marahan itong tapikin ni Aling Myrna sa braso. Ikaw talaga. Napakapilyo mo. Mamaya kung ano pang isipin ng ate Renren mo sa mga pinagsasabi mo. Biro lang naman. Kamot ulong tugon ni Anton. Natawa na lamang si Renren dahil sa eksenang iyon. Busy lang siguro kasi malapit na rin siya graduate. O siya paano? Tara na? Tara na ate. Excited na wika ni Julie sabay hawak pa sa braso ng ate Renren. Masaya silang lumabas ng airport at nag-abang ng taxi pa uwi kung saan naghihintay ang mga lutong bahay na siyang namiss ng sobra ni Renren. Your father would officially be retiring from the business. Maghahanda ng maliit na party sa company to celebrate it. Your grand welcoming, on the other hand, ay paplanuhin pa natin. Anunsyo ni Madam Helen habang kasalukuyan silang kumakain ng masarap na breakfast. Needed for that, Mom. Tugon naman ni David. There is a need for that, son. Malaking celebration dapat. Dahil ikaw nang magmamana ng corporation. He'll basically run our entire empire. If only you have a wife to share your triumph with. Edi mas maayos sana. Mom. Pag-angal ni David. Lagi na lang talagang humahanap ng paraan ng kanyang mom na maisingit ang topic ng kasal sa kanilang usapan. Helen, don't pressure our son. Kung hindi pa siya handa, ay mahaba pa naman ang panahon for that. Besides, David is still young. He has so much ahead of him. Thanks, Dad. Nakangiting baling ni David sa kanyang ama. Tumungo naman si Leopold at saka tinapik ang anak sa balikat. Don't mind your mom, anak. Nainggit lang kasi sa mga amiga niya na may mga apo na. Okay, forgive me if I'm being pushy. I just want David to be happy. Apila naman ni Helen. Tumayo naman si David mula sa kanyang kinaupuan at saka lumapit sa kanyang mom upang yakapin ito mula sa likuran. Mom. Malambig ng pagtawag ni David kay Helen. My sweet baby boy. Siyang tugon naman ni Helen. Stop calling me that, Mom. Pag-angal ni David na siyang ikinatawa naman ni Leopold. Why? You are my baby boy. Whatever, Mom. My point is, she do not need to worry about me. Just like Dad said, I have so much more ahead of me. Darating din ang future daughter-in-law mo. Just not now. Hi. Wika ni Helen sabay hawak sa pisngi ng anak. I just want the best for you, anak. Tumatanda na kami ng dad mo. Nag-aalala lang ako na baka masyado mong ilunod ang sarili mo sa business. Makalimutan mong maging masaya. I'm always having fun, Mom. I promise, we'll get there. Sambit pa ni David, sabay halik sa noo ng kanyang mom. Okay, I have to go to work now. Oh, sasama ako sa'yo. Sambit ni Leopold dahil may mga kailangan nitong pirmahang papeles bago i-turn over ng tuluyan sa anak ang kumpanya. Hay nako, mga workaholics talaga kayo. Natawa na lamang ang mag-ama at sabay nang naglakad pa palabas. Thank you, Dad. Bulong ni David kay Leopold. Of course, sure may uniko iho. Sagot nito bago sila tuluyang magtungo sa kumpanya. Good morning, mahal. Bulong ni Renren. Dahang iminulat ni Arthur ang kanyang mga mata at bahagya pa itong kinusot. Napaunat ito dahil sa sakit ng braso at likod.
Inumaga na kasi itong uwi dahil nakipag-inuman pa ito sa kanyang mga kaibigan, buong magdamag. At sa sobrang kalasingan ay, hindi na nagawang kumatok pa, kaya sa upuang kawayan na nasa labas ng bahay na lamang ito nakatulog. Wika ni Arthur bago ito umupo. Oh, nandito ka na pala. Aniya kay Renren. Hindi ka man lang nagsabi na iinom ka pala. Nag-alala ako dahil hindi ka umuwi. Hindi ka rin sumasagot sa mga text at tawag. Kailangan ba lahat ng gagawin ko ipapaalam ko pa sa'yo? Buwelta naman ni Arthur. Nabigla naman si Renren dahil doon. Hindi naman sa ganun. Renren, kung mag-iinarte ka ngayon, pwede bang huwag muna? Masakit ang ulo ko. Sambit ni Arthur. Sabay hawak sa kanyang kumikirot na sentido at marahang hinimas dito. Sorry. Nautal na tugon naman ni Renren. Sino palang kasama mo kagabi? Usisa ni Renren. Labis-labis kasi talaga ang pag-alala ni Renren. Ninais na nga nitong magpunta sa mga kaibigan ni Arthur, pero pinigilan na siya ni Aling Myrna dahil mas mainam daw kung magpahinga na muna siya, lalo na't galing pa siya sa mahabang flight. Anong pinalalabas mo? Kunot noong tanong ni Arthur. Kasama ko mga kaibigan ko. Ano bang inakala mo? Napalunok naman si Renren. Wala naman. Nagtatanong lang ako, mahal. Mabilis niyang sagot dahil baka uminit pa ang ulo ni Arthur. Siya nga pala. Nagluto ako ng sabaw. Gusto mong humigop muna para makapag-almusal ka? Hindi na. Maliligo lang ako at malilit na rin ako. Sagot ni Arthur. Siya nga pala, kailangan ko ng pambayad ng graduation fees. Pagpapatuloy niya pa bago tumayo at pumasok sa loob. Naiwan naman sa labas sa Renren na napabuntong hininga na lamang dahil sa inasal ni Arthur. Ni wala man lang I miss you o welcome back siyang natanggap mula rito. Pagod lang siguro talaga siya. Ani Renren sa kanyang sarili. Naunawaan naman kasi niya na mahirap talagang sitwasyon ni Arthur. Lalo na ngayon at kinakailangan nitong makagraduate mula sa masters upang mapatunayan sa mga magulang nito na tamang kanyang naging desisyon. Dahil wala namang ibang pagkakaabalan sa Pilipinas, ay nagdesisyon si Renren na mag-apply bilang serbidora sa mga restaurant sa Makati. Sakto namang marami sa mga ito na naghahanap ng part-time workers, kaya hindi rin mahirapan si Renren. Pumrotesta pa nga si Aling Myrna nung una dahil mas mainam kung magpahinga na lamang si Renren at sulitin ng bakasyon. Pero dahil likas na workaholic at madiskarte, ay pinili ni Renren na magtrabaho. Isa pa, paraan na rin niya iyon para mas makapag-ipon pa sa kasal nilang dalawa ni Arthur. Lalo na't gagraduate na rin ito sa wakas sa kanyang master's degree. Renren, serve this to table number 5. Utos ng head chef kay Renren. Agad namang tumango si Renren at kinuha na ang tray na naglalaman ng appetizer. Renren, after nyan, kunin mong order ng table number 12. Utos pa ng isang head waitress. Tumango naman si Renren at nagmamadaling lumapit sa mesang pagsaserva nito. Thank you. Wika ng customer. Ngumiti at tumango naman si Renren bago magtungo sa kabilang table upang kunin ang mga order nito. Good evening, ma'am. May I take your order, please? Magalang na tanong ni Renren sa babae. I'm waiting for my boyfriend. Just stand there. Autorisadong utos naman ito. Tumango lang sa Renren at tumayo sa gilid. Sanay na siya sa mga ganitong klaseng customer na palautos at mababang tingin sa kanya. Hindi naman kasi naiibang trabaho niya rito kumpara sa pagiging serbidora niya sa isang resto bar sa Hong Kong. Ano babe? Naka-order ka na ba? Tanong ng lalaking dumating at umupo sa tapat ng babae. Halos manlabig sa kinatatayuan si Renren ng kanyang makilalang boses ng lalaki. At nang dumako ang tingin niya rito, ay halos babitawan niya pa ang papel na susulatan ng order. Arthur. Nanginginig na pagtawag ni Renren. Napatingin naman si Arthur kay Renren at bakas din ang pagkabigla sa mukha nito. Who is she? Mataray na tanong ng babaeng kasama ni Arthur. Arthur, mahal, sino siya? Nautal at hindi ba kapaniwalang tanong ni Renren. Babe,
Didn't you break up with her? Nagmamadaling tumayo si Arthur. Huwag kang mag-alala, babe. I'll fix this. Sambit nito. At agad na hinila si Renren papalabas ng restaurant. Nagsimula namang maluha si Renren dahil sa parehong sakit ng paghila ni Arthur sa kanya at ng unti-unting pagkadurog ng kanyang puso dahil sa nalaman. Nakakahiya ka talaga. Pailing-iling na wika ni Arthur sabay bitaw sa kamay ni Renren. Ako ang nakakahiya? Arthur, nagtatrabaho ako para sa pamilya ko. Para sa atin. Tapos ikaw, nang bababae ka na pala. Ang kapal ng mukha mo. Hiyaw ni Renren. Sabay bato ng notepad na hawak kay Arthur. Tumigil ka nga. Huwag kang mag-iskandalo. Tugon ni Arthur. Arthur naman, bakit? Dahil ba mas mayaman siya? Ibinigay ko naman ang lahat ha. Pinag-aral kita. Huwag mong isusumbat sa akin ang pagpapaaral, Renren. Dahil hindi ko naman iningi yun sa'yo. Mas masaya ako kay Lily. Mahal ko siya. Natigilan si Renren sa kanyang narinig. At mistula ba? Lalo lamang nadurog ang kanyang puso. Hindi niya sukat akalain na magagawa siyang lokohin ni Arthur. At basta-basta na lamang sakta ng ganun. Parang baliwala kay Arthur ang kanilang naging pagsasama. Tsaka ano ba? Hindi naman kita nakakasama eh. Babalik ka rin naman sa Hong Kong, di ba? Ano pang silbi mo bilang girlfriend ko? Arthur, ginagawa ko naman yun para sa atin. Sinabi ko bang gawin mo? Buwelta ni Arthur. Anong tingin mo sa akin? Tagapag-alaga na lang na pamilya mo? Imalay ko nga kung ikaw palang nalalaki roon. Arthur naman, hindi ko maghagawa iyon. Mahal na mahal kita. Puno ng pagsusumamong sambit ni Renren. Sabay akmang hawak sa kamay ni Arthur. Pero agad na tinabig iyon ni Arthur. Hindi na kita mahal. Tapos na tayo. Malamig na wika ni Arthur. Sabay lakad papalayo at balik sa loob ng restaurant kung saan naroon ang bagong nobya. Wala nang nagawa sa Renren kung hindi ang maupo na lamang sa sahig dahil sa labis na sakit na kanyang nararamdaman. Wala nang saysay pa kung babalik siya sa loob ng restaurant dahil tiyak na lalo lamang siya masasaktan kapag nakitang muli si Arthur kasamang bagong nobya nito. Sapat ng kahiyang ipinaranas sa kanya ni Arthur. Kani-kanina lamang. Hindi lubos na makapaniwala si Renren. Mahal na mahal niya si Arthur at handa siyang ibigay ang buong buhay rito. Pero hindi pa pala ganun ang pagtingin ni Arthur sa kanya at hinayaan lamang siya nito na nagdurugo ang puso at mag-isa. Yes, I understand. Wika ni David sa telepono habang inililista ng kanyang mom ang mga utos niya rito. Manong, can you drop by? At Dulce V, I need to pick up a cake for mom. Tumungo naman ang driver at saka niliko ang sasakyan. Napatingin naman si David sa bintana. Hindi na bago sa kanyang kalsada ng BGC at Makati dahil araw-araw na siyang narito. Dito na siya lumaki at dito na rin naglalaki dahil sa trabaho. Laking swerte na nga lang talaga ni David at lumaki siyang mayroong gintong kutsara sa bibig. Hindi niya kinakailangang maghirap o kumayad na parang kalabaw dahil nakahain na ang lahat sa kanya. Kailangan na lamang niyang panatilihin ang kayamanan at kapangyarihan at palaguin ang negosyong sinimulan ng kanyang ama. Maya-maya pa ay kumunot ang noo ni David nang mapansin ng isang pamilyar na babae na nakaupo sa may pavement. Nagtatakang tanong ni David sa sarili nang makilala kung sinong babaeng iyon. Manong, can you stop first? Utos ni David. Inihinto naman ng driver ang sasakyan sa gilid. Agad nang bumaba si David at nilapitan ng babaeng bumabalaho ng iyak sa gilid. Renren? Pagtawag ni David sa babae. Dahan-dahan namang umangat ang tingin ni Renren. Nakilala niya ang sir na nakasakay noon sa eroplano. Pero hindi siya nagsalita at yumuko lamang muli. Tumingin si David sa kanyang paligid at pansin niyang kanina pa pinagtitinginan ng mga taong dumadaan sa Renren. Napailing na lamang si David. Napakasama naman niya kung wala siyang gagawin gayong nadat na niya si Renren sa ganong sitwasyon. Come, I'll take you home. Alok ni David. Inalalayan pa niya si Renren dahil mistulang wala ito sa kanyang sarili. Sa Rosario Street lang ho. Salamat ho.
Mihinang sambit ni Renren. Tinanguan ni David ang driver at saka ito lumiko patungo sa tirahan ni Renren. Bagaman labis ang pagtataka, ay minabuti na lamang ni David na huwag nang mag-usisa upang bigyan ng espasyo sa Renren at respeto ang privacy nito. Nanatili lang din na tahimik si Renren habang patuloy na humihikbi. Hindi niya na alam ngayon kung anong kanyang gagawin at kung paano ipapaliwanag sa ina at mga nakakabatang kapatid na siya ipinagpalit ni Arthur sa iba. Huminto ng kotse sa tapat ng bahay ni Renren. "We're here at your house," wika ni David dahilan upang umangat ang tingin ni Renren. Naroon na nga sila sa tapat ng kanyang bahay. Ang kaibahan lamang ay hindi niya nakasama sa Arthur. "Salamat ho." Magalang na pagpapasalamat ni Renren at saka bumaba ng sasakyan. "Manong, wait," sambit ni David at bumaba rin upang sundan si Renren. "Hey, are you sure you're okay?" Tanong ni David kay Renren. Napahinto sa pagbubukas ng gate si Renren at napalingon kay David bago ito tumango. "Yes sir, okay lang po." "Sige po, maraming salamat. Ingat po kayo." Tipid nang umito si David bilang tugon at bumalik na sa sasakyan. Hinintay naman ni Renren na tuluyang makaalis ang kotse ni David at kinawayan pa ito bago tuluyang pumasok sa loob. "O anak, nandyan ka na pala. Napaaga yata yung uwi mo. Sakto. Handa naman ang hapunan." Nakangiting wika ni Aling Myrna habang nag-aayos ng hapagkainan. Nakaupo na rin doon sa mesa sina Anton at Julie. "Kaya na tayo ate." Halos silain ni Renren ang kanyang paa patungo sa hapag. Natigilan ng tatlo nang makita ang sitwasyon ni Renren. Kaya naman napuno ng pag-alala ang mga ito. "Ate, anak." Pagtawag nilang lahat kay Renren. Nagsimulang humikbi si Renren at saka dahan-dahang napatingin sa kanyang pamilya. Hindi ito nagwika ng kahit na ano, bagkusay, tuluyan lamang na bumuhos ang kanyang mga luha. "Dako, anak." Puno ng pag-alalang wika ni Aling Myrna at saka niyakap ang kanyang panganay. Bagaman hindi ikwento ni Renren ang kanyang sitwasyon, nauunawaan niya na agad ito bilang isang ina. Hindi na rin nag-abala pang bumalik si Arthur sa bahay ni Renren upang kunin ang ilang gamit nito. Kung sa bagay, sa angking yaman ba naman ng bagong girlfriend nito, ay tiyak na kahit mga mamahalin at branded pang hilingin ni Arthur, ay talaga namang makukuha nito, bagay ni hinding-hindi magagawa ni Renren. "Anak," pagtawag ni Aling Myrna kay Renren. "Po?" Magalang na tanong naman ni Renren. "Ay, huwag na huwag ka nang babalik sa restaurant na iyon ha." Napag-alaman din ni Renren na ang pamilya pala ng bagong nobya ni Arthur ang may-ari ng restaurant na pinapasukan. Bagaman hindi naman natanggal sa trabaho, may inam na rin sigurong sundin niya ang suwesyon ng kanyang ina at huwag nang bumalik pa roon dahil baka pagdiskitahan lamang siya ng mga tao roon, lalo na't maaari silang utus-utusan ng bagong nobya ni Arthur. "Maghanap na lang ako ng ibang trabaho, Nay," sabi ni Renren bago ito humugot ng malalim na hininga. Sabay tayo upang kunin ang kanyang mga papeles. "Ha? Eh anak, sabi ko naman sa iyo magpahinga ka na lang. May kinikita naman ako sa trabaho sa center. Tsaka sobra pa sa sobrang baon mong pera dito. Ayos naman tayo anak." "Nay, wala rin naman ako magagawa. Mahaba-haba pang bakasyon ka rito. Tsaka okay na rin iyon. Pandagdag ipon. Isa pa, papasok na rin sa high school si Julie. Kaunti pang magkakoleyo na rin si Anton. Okay na ho iyon para sa makapag-ipon tayo at hindi nyo na kailangan magtrabaho sa center." "Hay anak, maraming salamat talaga at napakabuti ng puso mo." Malumanay na wika ni Aling Myrna sabay yakap sa anak. "Nakuha ko po yun sa inyo, Nay." Nakangiting tugon naman ni Renren. Nag-isip-isip si Renren kung saan siya maaaring mag-apply ng trabaho. Gusto sana niya mag-work from home job na lang para makatulong sa bahay. Pero mahirap iyon at kailangan ng magandang klase ng computer. Ayaw naman niyang hiramin ng computer ng mga kapatid dahil ginagamit nilang mga ito sa eskwelahan.
Nagpasa ng resume sa kung saan job fair si Renren. Hanggang sa isang job fair ay nakita niyang napakalaking poster ng Cairo Incorporated. Nanlaki ang mga mata ni Renren na makilala ang nasa poster. Wow, grabe. CEO pala talaga si Sir. Namamanghang wika ni Renren sa kanyang sarili. Alam ko na kung saan ako mag-a-apply. Dagdag niya pa. At imbis na sa job fair mag-apply, ay nagdesisyon nitong magtungo na lamang sa kumpanya ni David. Nang makarating si Renren sa building ay dumiretso agad siya sa loob. Iginala pa ni Renren ang kanyang mga mata na halos lumuwa dahil sa pagkamangha sa kanyang mga nakikita. Nakaawang pa ang kanyang bibig at halos madapa na dahil sa pag-atras lakad. Wow, napakaganda naman pala rito. Napakayaman pala talaga ni Sir. Wika ni Renren sa sarili. Nang makita niya na kung saan ang reception ay, tumakbo siya papalapit dito. Hello po. Good morning, ma'am. How may I help you? Si Sir David po. Kumunot ang noo ng receptionist. Do you have appointment, ma'am? Niya namang tumugon si Renren. Wala eh. Hindi naman kasi niya alam na pupunta ako rito. Kailangan ba noon? What's your name, ma'am? I can forward it upstairs through the intercom. Renalyn Reyes. Renren for short. Sabihin mo na rin iyon kasi yun ang pakilala ko kay Sir. Okay, ma'am. Wait a minute. Sambit ng receptionist sabay bukas ng intercom. Nakasandal si David sa kanyang kinaupuan nang kumatok ang kanyang sekretarya. Come in. Wika ni David. Hudyat ng pagpasok ng sekretarya niyang si Anne sa loob ng opisina. Good morning, Sir David. Someone's at the lobby looking for you. Who? Usisa ni David. Renalyn Reyes. Renren. Tugon ni Anne. Napaayos ng upo si David dahil sa pagtataka. Let her in. Simpleng sagot ni David. Tumango naman si Anne at lumabas na ng opisina upang magbigay ng go signal sa intercom. Kumunot ang noo ni David. Ano naman kayang maaring dahilan kung bakit pupunta si Renren sa kanyang opisina? Natigil sa pag-iisip ng malalim si David nang may kumatok sa kanyang pinto. Pagbukas noon ay sumalubong sa kanya ang nakangiting si Renren. Hi sir, good morning ho. Nahiyang sambit ni Renren. Hey, please, have a seat. Salubong naman ni David at itinurong upuan sa kanyang harap. Diya namang umupo si Renren doon. Gayunpaman, hindi niya may tago ang pagkamangha dahil sa angking ganda ng opisina ni David. Glass windows kasi ang meron ito. At may 336 view pa si David ng buong syudad ng Makati at Taguig. Ang ganda naman ng office niyo, sir. Grabe. Para kang nasa ibang bansa. Namamanghang wika ni Renren. Yeah, I know. So, what brings you here? Ayun nga, sir. Panimula ni Renren. Kasi ho, di ba? Nung nasa eroplano tayo, nabanggit ko na magbabakasyon lang ako rito sa atin. Ayun naman talagang layunin ko. Pero tumaas kasi ang mga presyo ng mga bilihin. Tapos marami ring bayarin ng mga kapatid ko sa high school. Hindi naman sobrang laki ang ipon ko kaya nagdesisyon ako na maghanap ng trabaho para kahit papaano ay may pagkakitaan akong iba habang nandito. Tumango-tango naman si David. Nagpatuloy pa rin si Renren. Nakita ko sa job fair ang poster ng company nyo. Naks, ang gwapo mo roon sir ha? In fairness. Bahagyang natawa si David sa sinabing yun ni Renren. Pero hindi mas gwapo sa boyfriend mo, right? Napaiwas ng tingin si Renren. Dahilan upang matigil sa pagtawa si David. Oh, did I say something wrong? Nagpakawala ng buntong hininga si Renren. Mula na kami ni Arthur, sir. Pinagpalit niya ako sa ibang babae na mas maganda at mas mayaman. Nakita ko sila sa restaurant, pagkasama. Tapos nakipag-break din sa akin sa Arthur. Sa labas noon mismo. Mukhang desidido rin talaga siya. Malungkot na saan ni Renren. Halata naman sa mukha ni David ang pag-aawa sa dalaga. Is that why you were out crying last night? Oo, sir. Tumatangong sagot ni Renren. Doon ako nagtatrabaho sa restaurant. Hindi ko na kinayang bumalik dahil nalaman ko rin na iyong pamilya ng babaeng may-ari.
Baka kung mapano pa ako roon. Kaya naghahanap na lang ako ng ibang trabaho. I'm really sorry to hear that. Malumanay na tugon ni David. Bagaman isang hamak na estranghero naman si Renren, ay hindi niya maikakailang positibo at maganang enerhiyang ibinibigay nito. Kaya nakakagulat at nakakalungkot din na makitang ganitong pinagdadaanan ng masiyahing dalaga. Hay, wika ni Renren. Ganoon talaga, sir. May mga taong hindi talaga para sa atin. Pero hayaan na lang. Kahit galit na galit talaga ako kay Arthur. Pali, sir. Kung hiring po kayo, kahit janitress, promise, gagawin ko po. Porsigidong sambit ni Renren. Well, you'd have to proceed to HR and ask if there are available positions for you. Tugon ni David. Napalingon naman siya saglit sa text message ng kanyang mom, kung saan nag-forward ito ng pictures and videos mula sa inaten na nakasal ng anak ng isa sa kanyang mga amiga. May kalakip iyong mensahe na, "Looking forward to yours, anak." Napailing na namang muli si David. Mukhang hindi talaga mapipirme ang kanyang mom hanggat hindi siya kinakasal at nakapag-settle down. Kahit anong trabaho po, sir. Go. Papatulan ko po iyan. Wika ni Renren. Natigilan naman ng bahagya si David nang biglang maisip ang isang ideya. No, not that. Naiiling na ani ni David. Dahilan upang si Renren naman ngayon ang magtaka. Promise, sir. Okay lang po talaga sa akin maging janitress. That's an honorable job, but I think you deserve more. And you said before na si Arthur ang nagbabantay sa pamilya mo. Now that he's no longer your boyfriend, wala nang mag-aalaga sa kanila. What would happen if you go back to Hong Kong? Natahimik naman si Renren at napaisip. Kung sa bagay, mas makabubuti na nga huwag na lang siyang bumalik ng Hong Kong at dito na lang sa Pilipinas magtrabaho. Ang kaso ay, hindi pa rin naman ganun kalaki ang kanyang siswelduhin. Most jobs here just give you minimum pay, but you have to work from 9 to 5. Puna pa ni David. Oo nga, sir eh. Kaya rin siguro ako iniwan ni Arthur. Kasi hindi naman ako kasing yaman ng bago niyang nobya. Hay, yumaman lang talaga ako at makaangat-angat sa buhay. Ipapakita ko sa lahat kung sino ako. Lalo na yung Arthur na yan. Sinayang niya ako. I have a job offer for you. Wika ni David. Aga naman na napatingin si Renren sa kanya. Ano yun, sir? Yaya? Tagala ba? Caddy sa golf? Janitress dito sa office? Sikyo? Ano ho? Sabi sa inyo, sir. Kahit ano yan, tatanggapin ko yan. Game po ako sa lahat basta para sa pamilya. Ano po bang trabaho? Servidora? Tagahugas ng pinggan? Pwede rin ako call center kahit madaling araw pa ang shift. O yung mga namibigay ng left fleet sa mall. Be my wife. Huwag lang driver, sir, kasi wala akong lisensya. Ha? Natigilan bigla si Renren nang sumingit si David sa kanya. Kumurap-kurap pa siya at gulat na tumitig kay David. Sir? Ha? Nagkibit balikat si David. Remember, when we were in the plane, I asked you if you could be my wife so that my mom would stop bugging me. Unfortunately, she already had a boyfriend back then. But now that you broke up, wouldn't my offer be alright? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Renren. Hindi naman niya inaasahan na seryoso pala si David sa proposisyon nito. Buong akala niya ay joke-joke lang ang usapan nila noon sa eroplano. Sir, seryoso ka ho? Umayos ng upo si David at saka seryosong tumingin kay Renren. We will have a contract. Just so the terms and conditions of our fake marriage is real. Well, technically we would be legally married, but we can have it annulled once the contract is over. Ha? Kamot ulong tanong ni Renren kay David. Over the course of our marriage, you have to live with me. But you can go back to your family anytime. You do not really have to play the role of a wife. She could simply be my assistant, and you would get a salary. She would also have a monthly allowance from me. And by the end of our contract, I'll pay you a huge sum.
Paliwanag ni David. Halos ma-overload naman sa mga detalye si Renren at hindi pa rin lubos na makapaniwalang seryoso nga si David sa kanyang proposition. I know it's too much. I mean, if you think about it, it's kind of a win-win situation for the both of us. I get married. My mom would finally leave me alone. Ikaw, you want to prove Arthur and his new girlfriend that you're capable of having a better life. Pagpapatuloy pa ni David. Kung sabagay, tumatangong wika ni Renren. I promise I'd give you a huge amount of money, more than enough to cover your needs so that you do not have to go back to Hong Kong again. Napaisip naman ng malalim si Renren. Hindi naman niya kailangang tutuhanin ng lahat dahil kay David na rin mismo nanggaling na kontrata lang magiging kasalan nila. Kung sakali, makatutulong din iyon para kapag nalaman ni Arthur na ganun lang siya kadaling napalitan ni Renren, ay tiyak na matatapakan niyang pride nito. Higit pa sa lahat, nangako rin naman si David na hindi basta-basta ang gagawing pagpapanggap ni Renren. May malaking pera ito kapalit na talaga namang makakatulong sa kanya at sa kanyang pamilya. At nang sa ganun ay, hindi niya na kailangan pang mawali sa mga ito. So, pagpuputol ni David ng katahimikan. What do you think? Pag-uusisa niya pa sa dalaga. Tumingin naman sa kanya si Renren. Sige ho sir, payag po ako. Nakangiting tugon ng dalaga, dahilan upang tumango si David. Finally, Mom would leave me alone. Sambit ni David sa bat-unat pa ng kanyang katawan. Bakit kasi hindi ka nalang magpakasal ng tunay sir? Sigurado naman akong maraming magagandang mayaman o di kaya mga artista. Well, I have no intentions of marrying soon. At least, what we would have is just contractual. Pwedeng tapusin. A real marriage wouldn't really be easy to get out of. Dugtong pa ni David. Bakit hindi na lang po fake marriage? As in, kunwari lang talaga. Because if my mom finds out, lalo lang siyang maiinis. Don't worry. We do not need to do so much of a ceremony. I'll just have my secretary fix a marriage certificate or whatever. Apart from the two of us, she's the only person who will know. Tumango naman si Renren. Kung sabagay nga naman, kapag nalaman ni Aling Myrna na pumayag siya sa ganitong setup, ay tiyak na mag-aalala ito ng sobra sa kanya. Inilahad ni David ang kanyang kamay. Do we have a deal? Pag-uulit na tanong niya sa dalaga. Tumango naman si Renren at saka kumamay kay David. Deal. Stay in po kasi ako sa trabaho, Nay. Kaya tuwing weekend lang muna ako makakauwi pero hindi rin matutulog dito. Paliwanag ni Renren habang nag-ayos ng kanyang mga gamit. Ay nako anak, sigurado ka bang safe sa trabaho mong iyan? Bahagya namang natawa si Renren. Ikaw naman, Nay, napaka-OA. Natatawang wika ni Renren. Okay lang naman ako roon, mabait naman ang magiging amo ko. Patuloy niya pa. Aba kahit na, hindi mo naman maialis sa akin ang mag-alala anak. Hindi mo ba napapanood ang mga nasa balita? Ay naku, okay na sa akin na hindi ka babalik sa Hong Kong. Pero hindi ko pa rin mapigilan na mag-alala dahil napakabiglaan ng lahat. Isipin mo na lang, Nena, sinadya ito ng Panginoon. Biruin mo? Hindi ko na kailangan maghanapan ng trabaho kasi kusa nang dumating sa akin ang oportunidad. Paliwanag naman ni Renren. Hinawakan pa niyang kamay ni Aling Myrna para kulmalma kahit papaano ang kanyang nanay at hindi na ito mag-alala ng lubusan. Di bali, Nay, tuwing gabi mag-video call tayo, hiramin mo muna ang cellphone ni Anton o di kaya kay Julie para mapanatag ang loob mo at makita mo rin kung saan ako tutuloy. O sige, basta ba mag-ingat ka anak ha? Paalala pa ni Aling Myrna bago yakapin ang anak. Hindi sinabi ni Renren kung saan siya magtatrabaho ay kung ano ang kailangan niyang gawin. Baka himatayin pa si Aling Myrna kapag nalaman nitong pumayag siyang magpakasal para sa pera at hindi sa pag-ibig. Lagi pa namang bilin ni Aling Myrna sa kanya na humanap ng lalaking magmamahal ng totoo sa kanya gaya ng naging pagmamahal ng yumao niyang ama sa kanyang nanay. Sinabi lamang ni Renren na isa siyang personal assistant
ng isang executive sa malaking kumpanya. Stay in ang trabaho dahil parang yaya rin ang kanyang ganap. Medyo totoo naman kung tutuusin dahil sinabihan siya ni David na pwede niyang gawin ang mga iyon. Tutal, hindi naman talaga niya kailangang mag-astal bilang asawa. Opisyal na nga silang kasal ni David at ngayon na siya magtutungo sa penthouse nito upang pansamantalang manirahan. Hindi naman nila kinailangang sumailalim sa mahabang seremonya. Bagkusay, kinailangan lamang na presensya nila sa huwes para mapirmahan ang mga kontrata. Nang makarating si Renren sa penthouse ni David, ay manghang-mangha pa siya. Dahil penthouse, top floor yun ng condo building at iyon lang nag-iisang kwarto roon. Grabe, parang nasa pelikula. Wala, Mr. Gray. Ani Renren sa kanyang sarili. Ay nako, Renren. Kakapanood mo yan ng mga pelikula kung ano-anong naisip mo. Kakatok na sana si Renren nang agad nang bagbukas ang pinto. Oh God, you're here. Bati ni David. Sabay bukas ng pinto upang papasukin si Renren sa loob. Help yourself. There are sleepers there. Sambit ni David. Tumango naman si Renren at tinanggal ng sapatos upang magpalit ng tsinelas. Oo nga pala. This is Ate Didit. She's my helper here. Pero she'll be going back to province now. You can ask her anything you want. Tumango naman si Renren at saka nginitaan si Ate Didit. Habang si David naman ay bumalik na sa loob ng kanyang home office. Ikaw ba yung personal assistant ni Sir David na bago? Napaisip si Renren. Mukhang hindi nga talaga siya ipapakilala bilang asawa ni David sa ibang mga tao. Ito rin naman ang tungkulin niya sa ngayon. Opo. Ano po bang makailangan kong gawin? Ay, marami. Pero halika, ituturo ko muna sa iyo ang kwarto mo. Wika ni Ate Didit. Sabay giya kay Renren papasok sa isang kwarto. Dan laki ang mga mata ni Renren nang makita kung gaano kalaki at kaganda ang kwarto. Dito rin po kayo natutulog, Ate Didit? Ay, naku, hindi. Hindi naman ako stay in dahil matanda na rin ako. Uwian ako at nagpupunta lang ako dito tuwing umaga para maglinis at magluto. Guest room ito, pero wala namang bisita iyang si Sir David, kaya dito ka na matutulog. Hindi hamak na mas malaki pa ang kwartong iyon kesa sa kanilang salas sa bahay. Mabait naman iyang si David at mapagbigay lalo na kapag bonus. Huwag kang mahihiyang magsabi sa kanya, nako, natulungan na ako niyan makapag-aral sa koleyong anak ko. Matagal na po kayong helper ni Sir David? Usisa pa ni Renren. Oo. Tumatangong sagot naman ni Ate Didit. Tagala ba ako dito noon sa mansyon nila? Nung bumuko na si David ay, kinakailangan niya ng helper at ako na lang ang kinuha. Hindi naman sakit sa ulo iyan dahil malinis din naman sa gamit. Inisa-isa na ni Ate Didit ang mga kinakailangan gawin ni Renren tulad ng grocery, laundry, pagluluto at paglilinis. Ipinakita rin sa kanya ni Ate Didit ang mga listahan ng tipikal na bilihin pati ang schedule ng kung ano-anong kailangan niyang tapusin. Hindi ka naman mahirapan dahil kumpleto ang gamit dito. Tsaka bata ka pa naman. Madali sa iyong unawayan ng high-tech na bagay na yan. Napangiti naman si Renren dahil doon. Kailangan ko talagang umuwi ng probinsya at miss ko ng pamilya ko roon. Tumatanda na rin naman ako kaya gusto ko na silang makasama. Sayang nga, sa tinagal-tagal ko na rito. Akala ko ay makikita ko pa iyang si David na may kasal. Halos may ibuga naman ni Renren ang tubig na kanyang iniinom. Ay, bakit ho? Wala bang girlfriend na inuwi rito si Sir David? Umiling si Ate Didit. Hindi nag-uwi ng babae yan si Sir David dito. Wari ko ay. Hindi siya mag-uwi ng mga babae kung hindi niya gusto. Baka katulad siya ng mga napapanood ko sa TV. Nasa hotel-hotel ba? Ay, mayaman naman iyan. Weho? Kahit once? Wala po siyang inuwi rito? Napaisip naman si Ate Didit. Ay, hindi ko pala sigurado kasi nauwi rin naman ako kapag hapon. Kahit na ba, narinig ko kay Ma'am Helen noon na kinukulit na nga niya iyang si Sir David na magpakasal. At natanda na rin naman. Si Ma'am Helen o iyong nanay ni Sir? Tumango naman si Ate Didit. Oo.
Bihira lang naman yan magpunta rito pero huwag kang mag-alala kasi napakabait din noon. O siya, may mga katanungan ka pa ba? Umiling na si Renren. Binilinan lang siyang muli ni Ate Didit na sinigurong alam niya na at kabisado ang lahat ng kinakailangan niyang gawin. Maya-maya pa ay lumabas na rin si David mula sa kanyang home office. Okay na ba ate? Tanong ni David. Tumungo naman si Ate Didit. Oo sir, alam na ni Renren ang lahat. Tumungo si David. I won't be staying here tonight. I have emergency work I need to get done at the office. Sige ho sir, ingat po kayo. Nakangiting bati ni Renren. Pagkatapos ay lumabas na sina David at Ate Didit at niiwan ng mag-isa si Renren sa napakalaking penthouse. Ayon sa bilin ni Ate Didit, kapag anong nag-overtime si David, ay maaring gamitin ni Renren ang pagkakataong iyon upang maglinis at mag-ayos ng mga gamit. Pero wala naman siyang kinakailangang linisin at ayusin pa dahil mukhang naayos na din ni Ate Didit ang lahat bago ito umalis. Nagdesisyon na lamang si Renren na pumasok sa kwarto upang magpahinga. Naninibago pa rin siya. Hindi siya sanay na humihiga sa pagkalambot na kama at napakalamig ni aircon. Niwala ang electric fan doon kaya wari niya ay aircon talaga ang kanyang gagamitin. Inayos na lamang ni Renren ang kanyang magamit at isa-isang sidalansan na iyon sa drawer. Habang nag-aayos ay tumama ang kanyang mga mata sa isang blosa na regalo sa kanya ni Arthur noon para sa kanilang unang anibersaryo. Pangit naman, bulong ni Renren sa kanyang sarili. Gagawin na lang kitang basahan. Dugtong pa niya at saka ginunting ang damit. Para bang naliliberate na si Renren sa mga pagkakataong iyon. Buong akala niya ay hindi niya na makakalimutan ang sakit na ipinadama ni Arthur sa kanya. Pero ngayon ay nagkaroon na siya ng pagkakataon na magsimulang muli. At talaga namang sinisiguro niya na aayusin niya ng buhay at ang pusong sinira ng dating nobyo. Binilinan din ni Ate Didit si Renren na kapag nag-overtime si David sa opisina, gusto nitong meron itong almusal na makakain sa office. Pikan kasi ito sa pagkain at hindi sanay na basta-basta lamang magpa-deliver. Kaya naman maagang gumising si Renren at agad na naghanda ng almusal para sa kanyang Sir David. Hindi nga niya maiwasang matawa sa sarili habang nagluluto dahil parang tipikal na gawain ng may bahay ang kanyang ginagawa. Pwede ko naman sigurong tikman to ano? Ani Renren sa kanyang sarili bago tikman ang kanyang luto. Bagaman may mga paalala at bili na siya mula kay Ate Didit. Hindi pa naman talaga niya nakakausap si David ukol sa mga bagay na maaari niyang gawin. At hindi roon sa penthouse. Isa na roon ang pagkain. Masyado kasing mamahalin ng mga rekado at pagkain na mayroon doon. Kaya nahiya ng bahagya si Renren na kumuha ng mga iyon. Nang matapos ang pagluluto ay isinalansan na ni Renren sa isang bagang lahat. Naglagay na rin siya ng kape sa isang thermos at saka bumaba upang pumara ng taxi patungo sa kumpanya. Personal assistant ang pakilala ni Renren. Akala pa ng receptionist ay siya si Ate Didit kaya agad siya nitong pinapasok. Pagkarating sa building ay agad itong nagtungo sa sekretarya ni David na si Ann. Good morning, Miss Ann. Nakangiting bati ni Renren. Good morning, Miss Renren. Oh, I see. Wife duties agad ha? Ikaw naman, alam mo naman yung totoo. Biro ni Renren. Yeah. But still, okay na rin ang mukhang may asawa si Sir para hindi laging bugnutin. Ano yan, breakfast niya ba? Usisa ni Ann sabay turo ng bag na hawak ni Renren. Tumango naman si Renren. Oo. Dadaling ko sana sa kanya. Busy ba? Oo Major kasi ngayon, kaya naghahabol ng mga reports. May isang issue rin ng isang investor kaya inaayos nila ngayon. Ako na lang magdadala sa kanya sa loob kapag may inutos din siya sa intercom. Tugon naman ni Ann. Sayang. Akala pa naman ni Renren ay makakausap niya na si David. Sa bagay, pwede naman sigurong mamaya na lamang sa penthouse. Baka nga makaabala siya kay David kung pumasok pa siya sa loob ng opisina nito ngayong umaga. Sige, salamat. Nakangiting wika ni Renren. Bago iabot ang bag kay Anay,
at tungo na sa elevator upang siya'y umuwi na. Tutal wala rin naman siyang gagawin doon. Nang makalabas si Renren ng elevator ay dire-diretso na siyang naglakad nang matigilan siyang bigla. Iwas na sana siya ng lakad pero agad na tinawag ni Arthur ang kanyang atensyon. Aba, Renren, kita mo nga naman. Nandito ka pala. Hindi umimik si Renren at umiwas lang ng tingin. Napangisi naman si Arthur. Ano ka rito? Janitress? Ako kasi, associate na ako rito. Tapos yung girlfriend kong si Lily. Anak siya ng isa sa mga investors dito. Pagmamalaki pa ni Arthur. Mabuti naman sa iyo kung ganun. Tipid na tugon ni Renren. Nandito ka ba kasi sinusundan mo ako? Grabe Renren. Hirap ka bang makamove on? Natatawang panunuya pa ni Arthur. Kumunot ang noon ni Renren dahil sa mga pangungutyang ibinabato ni Arthur sa kanya. Hindi kita sinusundan. Nagkibit balikat sa Arthur. Well, sabi mo yan. Pero kung ako sa'yo Renren, lumayo ka na lang. Kasi dumi ka lang eh. Tamo janitress ka lang dito. Nakakahiya naman kapag nalaman ng mga tao na may pinagsamahan tayo. Tsaka baka mag-eksena ka pa. Nakakahiya naman kay Lily na anak ng isang mga investors sa kumpanya na to. Wika ni Arthur sabay din pang muli sa pagiging mayaman ni Lily. Naramdaman ni Renren na nag-init ang kanyang pisngi dahil sa pamamaya ni Arthur. Kaya naman humigpit na ang kapit niya sa kanyang bag at nagmamadali nang nag-walk out habang si Arthur ay nananatiling nakangisi at pailing-iling pa dahil sa naging encounter nila ng kanyang ex. Itinago ko na lang po sa ref sa pantry ang breakfast, sir. Ito palang schedule mo for today. Wika niyan habang nagkukumog sa pagsunod kay David na mabilis na naglalakad. Dahil sa issue na kinasangkutan ng isang business partner, kailangang suriing mabuti ni David kung dapat bang putulin na nila ang connection sa mga ito bago pa madawit sa issue. Habang naglalakad sa third floor ay natigilan si David nang matanaw mula roon si Renren na kausap ang isang lalaki. Who is that? Tanong ni David sa kanyang sekretarya. Oh, that's Arthur Vidal, sir. New associate according to the HR report. Why? Do you want me to conduct a background check, sir? Umiling si David. Nakita na lamang niya na nagmamadaling nag-walk out si Renren habang si Arthur naman ay nakangisip pang naglalakad papalayo. Biglang naalala ni David na ang Arthur na iyon ang ex ni Renren na masyadong pinagmamalaki ni Renren noon. Pero sinaktan lamang at niloko si Renren at basta-bastang pinagpalit sa iba. Gabi na nang makauwi si David dahil sa napakahabang araw sa trabaho. Sakto namang gising pa si Renren dahil alinsunod rin sa bili ni Ate Didit na hintayin makauwi si Sir David, lalo na't stay in naman siya at baka kailangan pa ng kung ano nito. Sir, good evening po. Bati ni Renren. Bahagya namang kumunot ang noo ni David. Oh, you're still up. Puna niya. You know what? It's okay. You can just call me David. Drop the sir. Sige po, sir. Tugon naman ni Renren. Nang mapagtanto niyang kayang nasabi ay agad siyang namula dahil upang bahagya namang matawa si David. Pasensya na. Hindi kasi ako madaling masanay. No, it's okay. Tugon naman ni David. Nagugutom ka ba, sir? Iniinit ko pang dinner niyo. Alok ni Renren na siyang hinindian naman ni David. No, I had dinner with our business partners at the pavilion. I'll just go ahead and rest. Tumango naman si Renren. Sige ho, sir. Magluluto na lang ako ng maaga bukas para makapag-almusal kayo. May kailangan pa kayo? Magalang na wika nito. Umiling naman si David bilang tugon. I'm all good. Tipid na sagot nito. Sige ho. Sambit pa ni Renren. At tatalikod na sana nang muling tawagin ni David ang kanyang atensyon. Actually, agad na humarap si Renren kay David. Yes ho? Magalang nitong sambit. I saw you earlier. Apparently, your ex works at my company. Napaiwas ng tingin si Renren. Iyon ho ba? Wala iyon, sir. Nagkatagpo lang kami sa lobby nung nagdala ako ng breakfast. Hindi ko rin alam na doon pala siya nagtatrabaho. If it's bothering you,
Please let me know. Naramdaman naman ni Renren na biglang nag-init ang kanyang pisngi sa alok na iyon ni David. I do not tolerate employees who have ill will and a condescending attitude. I value kindness and empathy. So if he's bothering you, then I would want you to let me know. Seryosong wika ni David, dahilan upang mapatango na lamang si Renren. Pero sa tingin ko naman, sir, hindi na ulitin ni Arthur iyon. Hindi naman siya ganun eh. Baka may gusto lang talaga siyang patunayan. Napailing na lamang si David dahil mukhang dinidepensahan pa ni Renren ang ex-boyfriend. O siya, basta let me know if there's something or someone bothering you. I'll go ahead and rest. Paalam ni David sabay pasok sa loob ng kanyang kwarto. Si Renren naman ay tumakbo na pabalik sa kanyang kwarto. Nang maisara niyang pintuay, agad siyang napasandal doon at napahawak sa kanyang dibdib. Shucks, ano ba itong nararamdaman ko? Puno ng pagtatakang tanong ni Renren sa kanyang sarili habang hindi maawat pa ang bilis ng pagtibok ng kanyang puso. Nagpatuloy lang sa ganong sitwasyon si Renren at David, naging personal assistant ng atake ni Renren at talagang ipinaghanda. At dinadalhan niya ng pagkain si David sa opisina. Mabuti na lamang at hindi na muling nagkakatagpo ang mga landas nila ni Arthur. Sinisiguro din ni Renren na malinis ang penthouse at kumpleto ang mga gamit na mayroon doon. Siya nang bahala sa lahat mula sa laundry, pagluluto at paglilinis. Sinabi naman ni David na hindi kailangang gawin ni Renren ang lahat ng mga iyon. Pero may nabuti ni Renren na magkusa dahil sayang naman ang kanyang pasweldo at monthly allowance kung siya uungkot lamang doon. Nang minsang kailanganin mag-grocery ni Renren, ay siniguro muna niyang malinis ang buong penthouse bago ito lumabas. Hindi siya binigyan ng pera ni David pagkusay. Nag-abot lamang ito ng isang credit card. Pagdating niya sa cashier, ay pasimpleng inabot lamang yung credit card roon. Hindi yan napansin na sa kabila ng counter palay, naroon ang lalaking kanyang iniiwasan. Kasamang nobya nito. Hindi na sana papansin ni Renren ang mga ito, subalit nilakasan pa nila ang kanilang pagkukwentuhan na animoy. Sinasadya pa talagang magparinig kay Renren. Ma'am, I'm sorry. Hindi po gumagana ang card. Natigilan si Renren. Ha? Pwede bang pakitry ulit? Tanong nito. Kitang-kita ng lahat ang kanyang pagkapahiya habang pinagmamasdan siya ng ibang mga mamimili kasama ni sina Arthur at Lily roon. Ano ba yan? Hindi na nga gumagana ang card, pipilitin pa. Bulong ni Arthur kay Lily habang tumatawa. Who told her ba kasi na pwede siyang mag-grocery rito? She couldn't even pay. Dagdag na panunuya pa ni Lily. Lalo lang nahiya sa Renren at napalunok. Wala siyang dalang pera dahil card lamang inabot ni David. Hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Ngunit sa isang iglap, biglang dumating ang manager at humingi ng tawad kay Renren. Ma'am, pasensya na po. Hindi nabasa ng machine namin ang card ninyo. Hindi po kasi nababasa ng ganitong machine ng black card. Pero skinan na po namin to sa office. Okay na po. We're sorry for the delay. Paghingi ng dispensa nito sabay utos sa bagger na bilisan ang pag-aayos ng mga pinamili ni Renren. Ngumiti si Renren at tipid lang ng dagwika. Okay lang po. Thank you. Kapwa nagulat naman sina Arthur at Lily at nabalot ng pagtataka nang makitang biglang naayos ang lahat para kay Renren. Lingid sa kanilang kaalaman na bagaman contractual ay kasal si Renren sa pinakamayamang CEO sa bansa. What the hell? Ani pa ni Lily pero hindi na siya pinansin pa ni Renren at dumiretso lamang sa paglabas. Marahan naman itong napangiti na animoy natutuwa dahil hindi nagwagi ang ex at ang bagong nobya nito sa pamamahiya sa kanya. Habang naglilinis si Renren sa kusina, ay biglang tumunog ang doorbell ng penthouse. Napakunot noon naman ang kanyang noo dahil wala naman siyang inaasahang bisita. Lumapit siya sa pinto at ang mangbubuksan na iyon nang bigla siyang namatigilan. Nako, paano kung magdadakaw to? Nagmamadaling kinuha ni Renren ang walis sa gilid at hawak na iyon. Bubuksan na sana niya ang pinto nang biglang magsalita ang nasa labas nito. Miss Renren, si Anto. Ay, ikaw naman pala, Miss Ann. Wika ni Renren nang buksan niyang pinto habang hawak-hawak pa ang dibdib na animoy nakahinga ng maluwag. Natawa naman ng bahagya si Ann.
Akala mo ba kung sino? Akala ko talaga magnanakaw. Ay, ano palang ginagawa mo rito? May utos ba si sir? Tanong ni Renren. Tumango namang sumagot si Ann. Oo, ayusin daw kita para sa party mamaya. Ha? Anong party? Nagtatakang tanong ni Renren. Doon lamang niya napansin na may dalang makeup kit, sapatos at evening gown si Ann. Hindi mo ba natanggap ang text ni sir? Kinuha ni Renren ang cellphone. Sa sobrang abala sa paglilinis ay, hindi niya na napansin na meron palang text si David sa kanya na nagsasabing pupunta sila sa isang party mamaya. Pumasok na si Ann at iginiya si Renren na maupo upang siya ay maayusan na. Ha? Party para saan? Nagugulang tanong pa ni Renren. Bakit ako ate nag-party? Kasama bang PA roon? Asawa ka diba? Doon lamang napagtanto ni Renren na dadalo siya sa party bilang asawa ni David at hindi bilang hamak na personal assistant. Kaya naman lalo siyang nakaramdam ng kaba. Hala, paano ako roon? Hindi ako marunong makihalubilo sa mga mayayaman. Relax, ano ka ba? Sambit ni Ann habang nagsimulang maglagay ng kolorete sa mukha ni Renren. Huwag kang mag-alala, hindi mo naman kailangan kausapin lahat ng tao roon. Maliban na lamang kung iparada ka ni Sir David bilang asawa. Pero kapag hindi, mag-akal lang bilang +1. Paano? Nagtatakang tanong ni Renren. Basta tahimik ka lang. Tsaka ka lang sumagot kapag kakausapin ka na nila. Masyado namang private si Sir David. Kaya malamang, hindi niya ipagsisigaw na kasal na siya. Hindi naman daw kasi concern ng ibang tao sa personal life niya. Napaisip naman si Renren. Itong kauna-unahang beses na magtutungo siya sa isang napakagarbong party. Basta, mag-enjoy ka lang. Huwag kang kabahan. Nandun naman si Sir David. Payo pa ni Ann. At saka nagbatuloy sa pag-aayos kay Renren. Nang matapos ang pag-aayos ay natigilan si Renren nang masipat ang sarili sa full body mirror. Ngayon lamang siya nakapagsuot ng ganong klaseng gown at naayusan ng bongga. Wow! Ang ganda naman! Bati ni Ann. Hindi maiwasang mapangiti ni Renren at mapahawak sa pisngi habang pinagmamasdan ng sarili. Napakaganda nga niya ngayong gabi at lumulutang pa ito sa kanyang puti na evening gown na suot. Halika na, nasa baba na raw si Sir. Sambit ni Ann. Kinakabahan pa si Renren habang nakasakay sila sa elevator. Hindi kasi siya sigurado kung papaano siya aakto buong gabi. Napakabiglaan naman kasi ng lahat. Nadatnan na lang limusina nakaparada sa harap. Nakatayo sa labas noon si David na busy pa sa pakikipag-usap sa telepono. Sir, pagtawag ni Ann sa atensyon nito. Ibinaba na ni David ang telepono at humarap. Shall we go now? Halos hindi makapagsalita si David nang makita si Renren na nakatayo at tipid na nakangiti sa kanyang harapan. Lutang na lutang ang kagandahan nito sa kanyang ayos at postura. Halos mapalunok pa siya at hindi maipaliwanag ang nararamdaman. Animoy, nahipnotis mo ito habang nakatingin sa dalaga. Sir, tara na po. Nabalik sa ulirat si David nang ipitik ni Renren ang daliri sa kanyang harap. Yes, tara na. Sambit ni David sabay bukas ng pinto ng kotse para kay Renren. Na love at first sight na yata sa iyo si Sir. Pabirong bulong ni Ann habang inalalayang si Renren papasok ng kotse. Nagpasalamat na lamang si David kay Ann at bimahe na sila papaalis. Sa kabaan ng biyahe patungo sa hotel kung saan gaganapin ang party ay nabalot ng katahimikan si Renren at David. Pinapractice naman ni Renren ang mapaalala ni Ann sa kanya, pati na kung paano makipag-usap sa mga mayayaman. Napansin ni David na mukhang kinakabahan pa si Renren, kaya naman tumikim ito upang basagin ang katahimikan. I apologize for the short notice. I had no idea that the party was tonight. Tumango naman si Renren. Ayos lang sir, okay lang naman iyon. Tsaka, behave po ako, huwag kayong mag-alala. Nagtanong naman ako kay Ann sa mga gagawin. Welcoming party kasi ni David ngayong gabi. Opisyal na siyang ipapakilala bilang bagong CEO ng Cairo Incorporated. Kaya imbitado ang kanilang mga investors, business partners
at malalapit na kaibigan. That's good, but please, drop the sir and the po. Magtataka ang mga tao kapag narinig ka nilang magsabi ng ganyan. Remember, you're my wife. Natigilan si Renren sa narinig at nakaramdam pa ng kilig nang marinig ang salitang wife. Oo nga. Nautal niya pang sagot. Sa wakas ay nakarating na sila sa hotel na unang lumabas si David at inalalayan si Renren palabas. Hawak kamay pa sila kaya naman halos hindi na maipintang nararamdaman ni Renren. Habang hawak ang napakalambot na kamay ni David. Sino yan? Nagtatakang tanong pa ng press. Baka +1 lang ni sir. In fairness, mukhang galing din sa mayamang family. Bulungan pa ng mga ito. Relax, I'm just here. Paniniguro pa ni David. Lalo lang bumilis ang tibok ng puso ni Renren. Paano ako magre-relax kung ganyan ka sa akin, sir? Sambit niya pa sa kanyang sarili. Nakapasok na silang tuluyan sa loob ng hotel kung saan gaganapin ang party. Bagong lahat para kay Renren. Ngayon lamang siya napaligiran ng mga mayayaman at elite na tao. Halatang klase ang mga ito. Bagaman hindi maingay at showy, ay mararamdaman mong nag-uumapaw ang kanilang mga yaman. Nahila na agad si David ng ilang mga business partners, kaya naman naiwang mag-isa sa Renren na hindi alam ang gagawin. Hay, Renren, alalahanin mo, ayusin mo dapat. Paalala niya sa kanyang sarili. Tahimik lamang siyang nakaupo sa gilid. Pero nang makaramdam siya ng uuhaway, nagdesisyon itong magtungo sa bar upang umorder ng kahit na ano. Tumayo lamang siya sa tapat noon habang pinagmamasdan ng mga taong nagkakatuwaan. Well, look who's here. Humigpit ang hawak ni Renren sa baso ng wine ng kanyang iniinom. Nasa harap niya ngayon sina Lily at Arthur. Doon lamang niya napagtanto na marahil ay business partner ang pamilya ni Lily, kaya siya naroon. At dahil nobyo nito sa Arthur, ay ito ang kanyang +1. Aba, tingnan mo nga naman. Nandito ka? Nakabihis ka pa. Ano, may inakit ka bang negosyante rito? At minampula mo para makasama ka? Pangungot siya ni Arthur. Nakaramdam ng pang-init ng gilid ng mata si Renren dahil sa mga biglaang bintang na iyon. It sure looks like it, babe. Ang mga katulad naman niya, walang lugar sa mga ganitong klaseng parties. Sampid ka lang naman dito. Mataray na wika ni Lily. Nag-umapaw ang pangungutya sa kanyang boses na animoy. Nais talagang ipahiya sa Renren ngayong gabi. Aalis na sana sa Renren, pero agad na humarang si Lily sa kanya. Sinadya pa niya na matabig ang baso ng wine sa damit ni Renren. Tumalsik ang pulang alak sa suot niyang puti na evening gown na nagdulot ng malaking mancha rito. Tumawa ng malakas si Lily at Arthur at nag-umpukan ng ibang bisita para manood sa eksena. Admit it. Kung hindi dahil sa akin, wala naman talagang lalaking magmamahal sa iyo ng totoo. Desperada ka, Renren. Natatawang panunuya ni Arthur kay Renren. Daramdaman naman ni Renren ang pangingilid ng kanyang luha. Hindi makapaniwala na ang lalaking minsang minahalay, magagawa siyang ipahiya sa harap ng lahat ng mga tao. Nagsimulang magbulungan ng lahat ng bisita dahil sa eksenang iyon. Daramdaman ni Renren na nakatingin na ang lahat ng mga mata sa kanya. You know what, babe? Hindi talaga titigil ang desperadang babae na iyan. Not until she gets the taste of her own medicine. Pagsingit pa ni Lily at saka lumapit kay Renren. This is what you deserve. Wika ni Lily, sabay akmang tulak kay Renren. Namula sa Renren sa hiya at hindi na alam ang gagawin. Pinigilan niyang umiyak habang iniisip kung paano siya makakawala sa sitwasyong iyon. Ngunit bago pa siya makagalaw at makaiwas sa pagtulak ni Lily, ay biglang dumating si David na narinig at nakita ang buong nangyayari. Don't you dare lay hands off my wife. Seryosong wika ni David nang siya'y makatayo sa tapat ni Renren. Nagulat ang lahat sa anunsyo at pagsingit na iyon ni David, habang si Renren naman ay hindi maipaliwanag ang nararamdaman. Kapwa biglang-bigla naman si Lily at Arthur. Agad na inalalay ni David si Renren at bakas ang pag-alala sa mga mata nito. Are you okay? Malumanay niyang tanong kay Renren
Tumangon naman si Renren at nanatiling tahimik. Nagbulungan ng mabisita dahil ngayon lamang inanunsyo ni David na kasal na ito. Hindi ko hayaan na tartuhin niyo si Renren ng ganito. Matapang na wika ni David. She's my wife and you cannot do this to her. She's only a waitress lang naman. Pamamahiya pa ni Lily. Pinipirahan ka lang yan. Dagdag pa ni Arthur. Lumakas ang bulungan ng mga tao kaya naman nagkatinginan sina Lily at Arthur na animoy nagwagi. Lingid sa kanilang kaalaman na silang pinagbubulungan ng mga tao. Lumapit ang mga magulang ni Lily sa kanilang dalawa ni Arthur. Let's go, Lily. Seryosong utos nito. Doon lamang nila nakita na kumalat ang issue na kinasangkutan ng pamilya ni Lily ukol sa money laundering scheme. At iyon ang pinag-usapan ng mabisita dahil nasa social media ng balita. What? Hindi makapaniwalang wika ni Lily. Let's go, Lily. Huwag mo na akong ipahiya ng tuluyan. Utos ng ama nito. Wala na silang nagawa kundi ang lumayo habang hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Muling humarap si David kay Renren. Are you okay? Do you want to go home? Tanong ni David sa dalaga. Baka kailangan ka rito. Ako na lang uuwi. Pasensya na at napahiya pa kita. Umiling si David. No, we'll go home. Sambit ni David sabay hawak sa kamay ni Renren at alalay rito papalabas ng hotel. Pagdating ng kotse, huminga ng malalim si Renren. David, salamat. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Like I said, you're my wife. I won't let anyone harm you. Seryosong wika ni David sabay titig kay Renren na animoy. Nagsasabing tandaan niya ito. At talagang seryoso siya para kay Renren. Hindi na nga rin nila alintana na hindi na nila nabitawan ang kamay ng isa't isa. At hinayaan lamang na magkakahawak ang mga iyon na para bang nagpapahiwatig ng nararamdaman nila para sa isa't isa. Pagkatapos ng eksena sa dapat sanang ingranding welcome party ni na David at Renren, medyo naglaylo muna ang lahat. Naputol ang business partnership ng kumpanya ni David kasama ng pamilya ni Lily. Nag-resign na rin si Arthur dahil sa labis na kahiyan, kaya parang umaayon ang lahat para kay Renren. Gayunpaman, nanatiling awkward ang hangin sa pagitan ni na David at Renren. Hindi sila gaanong nag-iimikan dahil para nilang hindi alam kung paano magsisimula ng pag-uusap. Breakfast, sir? Tanong ni Renren. Pilit na binabasag ang katahimikan. Yes. Tipid na tugon ni David. Wala itong kailangang asikasuhin sa opisina at gusto sana niyang magpahinga. Pero ngayon ay mas gusto niyang magpunta sa opisina para makaiwas kay Renren. Hindi nga rin niya maunawaan kung bakit. Pero talaga namang naging iba ang hangin simula nang mangyaring insidente sa party. Tumango si Renren at nagsimulang maghanda ng mga rekado para sa lulutuing almusal nang biglang magring ang telepono ni David. Shoot! Bulong ni David sa kanyang sarili nang makitang tumatawag ang kanyang mom. Hindi nga pala niya na ipaliwanag ang lahat dito. Kaya't na napakaraming tanong nito dahil nabalitaan lamang nito ang nangyayari. Hello, ma'am? David, son. Nabalitaan namin tungkol sa nangyari sa party. Bakit hindi niyo sinabi agad? Late kami sa party kaya hindi namin nakitang nangyari. Nabalitaan lang namin. Ano? Wala ka bang plans na sabihin? At explain sa amin ng dad mo kung anong nangyayari sa buhay mo? Tanong ng kanyang ina. Narinig pa ni David mula sa background si Leopold na sinasaway si Helen at sinasabihang huwag masyadong i-pressure ang kanilang uniko iho. My point is, sana man lang sinabi mo sa amin ng lahat. I know I cannot intervene with your dating life, but your married life? That's a different thing, anak. I want to meet your wife. Please introduce me to her. O baka naman pati yan hindi mo ibigay sa akin. Ani ng kanyang ina na may halong excitement at kaunting tampo. Sorry ma, biglaan kasi lahat. But don't worry, I'll bring Renren. Paliwanag ni David habang nagkatinginan sila ni Renren. Natigilan sa pagluluto si Renren at itinurong sarili. Ako? Ay, Diyos mio, iyo.
Tell your wife na welcome siya sa pamilya. At dahil kasal na kayo, dapat tumira na kayo sa bahay sa Alabang. I will visit you there. Make sure na doon kayo titira, okay? Paalala pa ni Helen bago ibaba ang telepono. Ha? Nagtatakang tanong ni Renren nang ipaliwanag ni David ang lahat dito. Hala, mamimit ko ang mga magulang mo? Ay naku sir ha? Well, that was technically part of the contract. But don't worry, she won't meet my parents anytime soon. Busy pa sila kasi may upcoming cruise sila to the Bahamas. Non-refundable yun. And Dad is a very frugal person, so he won't let those tickets go to waste. Tumango na lamang si Renren. Mukhang wala naman siyang magagawa. Ang kaso lang mag-aastang buhay mag-asawa na talaga sila ni David. Paano ko naman itatago ang kilig ko niyan? Ani pa Renren sa sarili habang nagkakamot ng ulo. Pero pilit na itinatago yun upang hindi mahalata ni David. Buong akala ni Renren ay hindi pa niya makikilala ang mga magulang ni David. Pero sinadya ng mga ito na bumisita muna sa bahay sa Alabang na siyang tutuluyan ni na David at Renren bago ito magpunta sa kanilang cruise. Welcome to our new home, anak. Dapat ibenta mo ng penthouse na yan, ha? I don't want you living there anymore. This is your new home. Bungad ng mama ni David. Maya-maya pa ay dumako ang tingin nito kay Renren na nahiyang tumango sa kanya. Oh, is this your wife? Wow, how lovely you are, my dear. Sabi ni Helen, sabay yakap kay Renren. Salamat po. Nahiyang sagot naman ni Renren. Son, you married well. Bati naman ni Leopold sa kanyang anak. Halika, ipapakita ko sa inyo ang magiging kwarto nyo. Sabi naman ng mama ni David habang inaakay pa si Renren patungo sa second floor ng bahay. I had everything fixed for the two of you para wala na kayong intindihin. David, nagtatampo pa rin ako na hindi ko man lamang nakitang kasal ha. I'm sure you look so pretty, Iha. Napangiti si Renren. Biglaan lang din naman po kasi ang kasal. Court wedding lang ho. Sagot pa nito. Ay, sa anniversary ninyo, magchi-church wedding tayo. Renewal of vows, tama. Sambit pa ni Helen. Nailing na lamang si David dahil sa angking kakulitan ng ina. Nakarating na sila sa kwarto at pagbukas ng pinto, bumungad sa kanilang isang malaki at magarang kwarto na may isang malaking kama sa gitna. Nagkatinginan ulit sina Renren at David. Ma? One bed? Tanong ni David. Tumingin si Helen sa anak na para bang nagtataka. Of course, Iho. Mag-asawa na kayo, kaya dapat magkasama kayo sa isang kama. Sagot ng kanyang ina. O siya, we'll have the two of you. Gusto ko ng apo ha? Pili ang sambit ni Helen. Let's go out next time, Iha. Pagbalik namin galing cruise, okay? Iyaka pa si Renren ng mga magulang ni David bago tuluyang umalis ang mga ito at may iwan sina David at Renren na mas lalo lamang naging awkward sa isa't isa. Nung una, awkward ang lahat. Sa gabi, pilit na nilalagay ni Renren ang una sa gitna ng kama para lang mabawasan ang pagka-conscious nilang dalawa. Pero habang lumilipas ang mga araw, unti-unti nilang nadiskubre na maaari naman silang maging malapit sa isa't isa. Nagpatuloy si Renren sa pag-aasikaso kay David. Lahat ng kailangan nito ay inihanda niya. Kahit pa madalas ay busy at abala sa trabaho. Naninibago pa nga si Renren sa lahat dahil mas lalo lamang umigting ang kanyang pagiging may bahay. May mga panahon na uuwing pagod. At hapong-hapo si David. Minsan pa nga'y nagkasakit ito at laging tulog dahil sa sobrang sama ng pakiramdam. Todo alaga naman si Renren sa kanya at labis-labis din ang pag-alala. Isang gabi, matapos ang dinner, ay umupo muna si Renren sa sala at naisipang manood. Tumabi naman doon si David. Tahimik lamang ang dalawa at hindi nagkikibuan. Kapag kasi silang dalawa lamang ang naiiwang mag-isay, tuluyang awkward ang hanging na mamagitan sa kanila. Kukunin na sana ni Renren ang remote para ilipat ang channel, pero saktong kukunin din sana ni David iyon. Kaya naman biglang nagdikit ang kanilang mga kamay nang sabay nilang kunin ito at sabay ring inilayo ang mabilisan ng mga kamay. Nang mapagtantong nangyari ay napatingin sila sa isa't isa at natawa. We don't have to be awkward, right? Tanong ni David. Oo naman,
Okay lang naman tayo eh. Sambit ni Renren. Kahit palagi akong kinikilig sa iyo. Bulong pa niya. What? Tanong ni David. Wala, sabi ko. Hindi naman talaga kailangan maging awkward. Nakangiting sambit ni Renren. Ngumiti na lang din si David. Pero lingid sa kalaman ng dalaga ay narinig ni David ang kanyang ibinulong. Nawala ng awkwardness sa pagitan ni na David at Renren. Madalas na silang magbiruan. Hindi na nagkakahiyaan at sa bawat araw na magkasama ay mas lumalim din ang kanilang pagkakaintindihan. May mga simpleng kilos na nagdadala ng kilig tulad ng pag-aabot ni David ng tubig kay Renren sa tuwing nasasami dito sa pagkaing hindi pamilyar sa kanya at sa paghanda ni Renren ng damit na isusot ni David sa pagpasok sa opisina. Hanggang sa nakita na lamang nilang sariling nagkakaintindihan sa isa't isa. Dumating sa puntong wala nang unang namamagitan sa gitna ng hinihiga nilang kama. Naging natural na para sa kanila ang magyakapan tuwing gabi at magising nang nasa ganun ding posisyon kapag umaga. Hindi man nila sabihin sa isa't isa, ramdam na nila pareho na hindi lamang base sa kontrata ang kanilang nagiging pagsasama. Nagsasalo na sila sa isang matamis na gabi at unang nakikita ang ngiti ng isa't isa pagsapit ng umaga. Naghatid na ng kakaibang ligay si Renren kay David. At kahit walang gawin, ay labis-labis ang kilig ni Renren kay David ni hindi na nga nila naalala na malapit nang matapos ang kanilang kontrata. That smells nice. Bulong ni David habang nakayakap kay Renren mula sa likod nito at halik pa sa leeg nito. Uy, nagluluto ako. Natatawang sambit ni Renren. Yeah, I know. But you're tastier than the meal. Pil yung sagot ni David sabay harap kay Renren at halik dito. Ano ba? Natatawang halinghing ni Renren. Baka makita tayo ni Namanang. Dugtong pa nito pero lagi lamang na natatahimik dahil sa mga halik ni David. Right. Wika ni David. Kaya naman agad niyang binuhat si Renren dahilan upang mapasigaw ito. Hoy, David! Call out my name again, but in the bedroom. Malokong sabi ni David sabay kindat kay Renren. Hinalikan naman ni Renren si David at nang makarating sa kwarto ay hinayaan niya na si David na pag-aralan ang buo niyang katawan. Nang matapos ay nahiga na silang pareho. Nakapikit na si David. Kaya naman tahimik lamang siyang pinagmasdan ni Renren. Hinaplos ang pisngi nito at muling hinalikan bago umayos ng higa at matulog. Naramdaman ni David ang ginawang iyon ni Renren. Kaya naman kahit malamig at malalim ang gabi ay nakatitiyak siyang matutulog siya ng mahimbing at may ngiti sa labi. Nagdesisyon si Renren na magtungo sa opisina ni David para sorpresahin ito. Nagluto ito ng masarap na tanghalian. Nagkakamabutihan na sina Renren at David, kaya naman sa tingin ni Renren ay wala namang masama kung lutuan at pagsilbihan niya ng asawa. Bukod sa marriage contract, ay tunay naman kasi ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Didiretso na sana si Renren sa loob nang makita niya ang isang babae. Nakausap ni Anne at papasok sa loob ng opisina. Nakasuot ito ng corporate attire. Bagaman nakatalikod ito, ramdam ni Renren na maganda at successful ito dahil sa tayo at postura. Nakaramdam na ng insecurity si Renren. Lumabas pa si David sa opisina. Hindi nila napansin si Renren dahil nagtago ito sa may pantry. Nakita ni Renren na niyakap ni David ang babae at hinalikan pa sa balikat habang papasok sa opisina. Doon lamang napagtanto ni Renren na marahil ay kontrata lamang ang lahat para kay David. Baka meron talaga itong napupuso ang ibang babae. Kung sa bagay, patapos naman ang kanilang kontrata. Hindi ka na natuto, Renren. Alam mo naman kung anong pinasok mo. Ani Renren sa kanyang sarili bago umalis. Ramdam pa niyang mistulang kumikirot ang kanyang puso. Sa tingin niya ay siya lang nahulog ang loob kay David at baliwala lamang ang lahat dito. Sino nga ba naman kasi siya kundi isang hamak na domestic helper? So, she want to void the contract? Tanong ni Hater, ang best friend ni David na siyang isang abogado rin. Care to share the details? Napahinga ng malalim si David, matagal niya nang pinag-isipan ito. Nahulog ng loob niya kay Renren. Sa katunayan nga mula pa nung nakilala niyang dalaga sa eroplano,
Agad nang nanakaw nito ang kanyang atensyon. Totoong para lamang sa ikakatuwa ng kanyang mom ang kanyang pagpapakasal. Pero hindi kalaunan ay naging tunay na rin ang nararamdaman niya para kay Renren. Madali lang naman kasing mahalin ito at lahat ng hinahanap niya sa isang babae ay nasa katauhan na ni Renren. Nalalapit na rin ang pagtatapos ng kanilang kontrata. Kaya naman nais ng tulukan ni David ang kontratang iyon at kung sakali ay tutuhanin ng kung ano man ang namabagitan sa kanila ni Renren. Handa na siyang ipagsigawan sa buong mundo kung gaano niya kamahal ang dalaga. Well, the contract could be easily be voided because its provisions are unclear. Wala rin namang formal paper na nagdi-declare ng details noon. Everything's verbal and could be dismissed immediately. Paliwanag pa ni Heather. That's unless the other party wants the contract to be fulfilled. I don't know. Wika ni David sabay pangulong baba. Nataw naman si Heather sa inasal ng kanyang best friend. Wow, David. Hindi ka na nadala sa mga kalokohan mo. I never thought I'd see this day. Sa wakas, natamaan ka rin ng pag-ibig. What should I do? Nagkipit balikat si Heather. Tell her what you feel. Declare your love for her. Make sure that you won't mess up this time. Paalala ni Heather. Hinawakan pa nito ang kamay ni David at seryosong nagwika. You know what? One thing I learned about love is that it's honest. Even if you're flawed and imperfect. If you are honest, love would prevail. True love means that you do not need to hide anything. You can reveal your raw and authentic self because no matter what happens, your partner would accept you for it. Do you think I should just tell her? Before it's too late. Napaisip si David. Tama nga naman. Kailangan niya nang sabihin ang totoo kay Renren at hindi niya na dapat pang itagong pag-ibig na nararamdaman para sa dalaga. At dahil honest na rin naman ako, hindi kita kukuning ninong ni baby para hindi siya magaya sa iyo. Biro pa ni Heather. Natawa naman si David at saka hinimas ang tiyan ng best friend. I'm happy for you, Heather. And I want you to chase your happiness, David. Nakangiting wika pa ni Heather na para bang isa ng wake-up call para kay David. Nay? Abala sa pagsasampay si Aling Myrna nang marinig ang boses ni Renren mula sa gate. Anak! Nagmamadaling lumapit ang matanda sa anak at nang makita nitong puno ng lumbay sa Renren ay agad niya itong niyakap. Anak, Diyos ko, anong nangyari? Puno ng pag-aalalang tanong ni Aling Myrna kay Renren habang yakap-yakap ito. Hindi naman umimik si Renren at nagpatuloy lamang sa paghikbi habang inaalala na ano man ang mangyari ay hindi kailanman magiging tunay ang pagtingin ni David sa kanya. May ilang araw na mula nang madata ni David ang iniwang note ni Renren na nagsasabing hindi niya nahintayin pa ang pagtatapos ng kontrata, bagkusay kusa na lamang itong aalis. Hindi lubos mo nawa ni David kung bakit bigla na lamang naging ganun ang dalaga at kung bakit umalis na lamang ito ng basta at walang pasabi. Nalungkot si David pero wala naman siyang magagawa kung iyon ang desisyon ni Renren. Gayunpaman, alamin na sa sarili niyang gusto niyang ipaglaban si Renren at patunayan ang nararamdaman niya para dito. Lalo na't ipinamukha na rin sa kanya ng best friend na si Heather ang mawawala sa kanya kung hindi siya magiging tapat at susundin ang kanyang puso. Bukod pa rito, nadiskubre din ni David sa CCTV ang mga bagay na hindi niya inaasahan. Bagaman may mga kasambay na maaring tumulong, ay si Renren pa rin ang nagluluto ng kanyang almusal araw-araw. Namamalan siya ng kanyang madamit at nag-aalaga sa kanya noong siya nagkasakit. Bagay na akala niya ay ginagawa ng katulong o ng personal nurse. Nakita rin ni David sa CCTV ang mga pagkakataon na si Renren ay puno ng pag-aalala sa kanya habang siya ay walang kamalay-malay. At sa bawat araw na sila ay magkasama, ramdam ni David na mabuti ang puso ni Renren. Doon niya na napagtanto kung gaano kahalaga si Renren sa kanyang buhay. Mahal na nga niya ito. At nakatitiyak siyang ayaw niyang ipagsawalang bahala na lamang ang lahat. Saan po siya? Tanong ni David kay Aling Myrna. Ay, nandun sa gitna. Nako, sigurado matutuwa ang anak ko. Maraming salamat, nak, ha? Ngumiti si David. Palim na kinausap ni David sa Aling Myrna at ang mga kapatid ni Renren upang magpaliwanag. Humingi ng paumanhin.
at opisyal na hingi ng kamay ni Renren sa mga ito. Pumayag naman agad sina Aling Myrna dahil dakila naman ang puso ni David at tunay ang intensyon nito para kay Renren. Kinuntsaba ni David ang nanay ni Renren. Fiesta kasi sa kanilang baryo. At dahil likas na magilaw si Renren na ang namuno sa pag-oorganista noon, abala siya sa paninigurong maayos ang lahat. At dahil araw na ng fiesta, maraming tugtog, kainan sa buong baryo, at may prosesyon pa ng mga santo. Kaya mo yan, nak. Basta ba, lagi mong tatandaan na nanalo ang tunay na pag-ibig. Bili ni Aling Myrna. Tumango si David at nagsimula ng sayawan. Tuwang-tuwa naman si Renren habang pinagmamasdan ng makulay na fiesta. Natutuwa at proud siya sa kanyang sarili dahil nagkaroon siya ng pagkakataon na makapagbahagi sa mga tao at mamuno sa piyesta. Maya-maya lamang ay biglang huminang tugtog ng banda at umalis ang mga sumasayaw sa gitna. Nagtaka naman si Renren kaya lumapit siya sa mga miyembro ng banda. Anong nangyayari? Inakay ng isa sa mga iyon si Renren patungo sa gitna at nagsimulang tumugtog ang banda ng isang romantikong awitin. Nagpalingalinga si Renren, hiyang-hiya pa dahil nasa gitna siya. Pero hindi naman siya makagalaw ng maayos dahil sa labis na pagtataka. Ano bang? Hindi na nakapagsalita pa si Renren na makita niya sa gitna ng agos ng mga tao ang isang lalaki. David. Naglalakad pa palapit si David sa kanya habang nakangiti ng malawak. Hi, surprise. Nihiyang wika ni David. Napaiwas naman ang tingin si Renren. Anong ginagawa mo rito? Tapos na ang kontrata natin, hindi ba? Nagtatakang tanong ni Renren. I know. Tipid na tugon ni David. Hindi ka dapat nandito. Nakakaya naman sa iyo. Malit ang mga baryo namin at saka hindi alam ni nanay ang tunay na nangyari. Baka magtaka pa sila. They know. Nakangiting pagpuputol ni David sa mahabang litanya ni Renren. Dahil sa narinig ay nagulat si Renren at agad na patingin kay David. Ha? Ano bang sinasabi mo? Nagtataka at nagugulang ani niya. Please, can I talk first? Pakiusap ni David habang nakangiti pa rin kay Renren. Ayan ka na naman eh. Nakangiti ka na naman ng ganyan. Alam na alam mo talaga kung paano ako kukunin. Bulong ni Renren sa kanyang sarili na siyang narinig naman ni David kaya lalo lamang siyang napangiti. A few months ago, I met this lady on a plane ride from Hong Kong to Manila. I was so stressed out because I was tired and everything was not going well. Tapos may dubagdag pang maingay at makulit na babae. Panimula ni David. Aba, hindi pa nakapagsasalita si Renren nang magpatuloy sa pagpapaliwanag si David. I made a fool out of myself when I asked her to marry me all of a sudden. And lucky for me, that lady was with someone else. I shrugged everything off. Baka it's not meant to be. Bumilis ang tibok ng puso ni Renren. I was trying to forget that lady, but we crossed paths again. This time, she's already single. Malas lang ng ex niya because he failed to see how wonderful Renren is. Lalong lumapit si David kay Renren. I asked her to marry me. Even it's contractual. Sure, in the first place, everything was based on a contract. But she's so easy to love, and she's so great. And I'd be a fool if I do not take things seriously with her. David, nautal na sambit ni Renren. Ramdam niya na ang labis na pag-init ng kanyang pisngi at mistulang nagliliparan ng mga paru-paro sa kanyang tiyan. I have prayed around for years. I never rushed things. I never found myself falling in love because I know that the right woman has yet to come to my life. Lumalim ang titig ni David kay Renren. She's finally here now. And I am quite sure that I would never want to let her go. David! Pagtawag pang muli ni Renren. Dahan-dahang lumuhod si David at saka hinawakan ng kamay ni Renren. Dala na nito ang isang singsing na tanda ng tunay na pag-ibig para sa dalaga. Bahal kita, Renren. Will you marry me again? This time. For real? Pakiusap ni David habang siya'y nakaluhod
at puno ng pagsusumamo sa mga mata. Naramdaman ni Renren na tumulo ang kanyang mga luha. Iyon lamang ang nais niya. Mahal na mahal niya si David. Kaya laking pasasalamat lamang niya na kay David mismo nanggaling, na gusto na nitong tutuhanin kung ano mang namamagitan sa kanilang dalawa. David, yes, pakakasalan kita, sambit ni Renren, habang dahan-dahan ding siyang tumango. Dahilan upang mapangiti ng malawak si David, agad nitong isinot ang singsing kay Renren at saka ito hinalikan at niyakap. I love you so much, bulong pa ni David. Mahal din kita, David. Muli nilang hinalikan ng isa't isa. Naghiyawan ng mga tao sa piyesta at doon lamang nila napagtanto na talagang pinanood pa sila ng lahat. Gayunpaman, hindi nila alintana ang madami ng mga taong nakatitig dahil ang mahalaga lamang sa kanila ngayon ay naamin na nila sa wakas ang tunay na nararamdaman para sa isa't isa. Sa huli, natagpuan nilang tunay na kaligayahan sa piling ng isa't isa. Ang kanilang pagmamahalan ay isang patunay na kahit sa gitna ng pagpapanggap at mga pagsubok, ang tunay na pag-ibig ay nagwawagi. Bagaman nagsimula sa isang nakakatawa at nakakabiglang alok, ay nauwi naman sila sa isang dalisay na pagmamahalang tiyak na walang katapusan. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.